Sa PBA, normal na talaga ngayon ang malalaking galaw pagdating sa players. Lalo na kapag usapang mga dating top picks, kadalasan hindi sila nagtatagal sa original na team na nag-draft sa kanila. At habang papalapit na naman ang panibagong conference, unti-unti na ring lumalabas ang mga pangalan na posibleng magbigay ng malaking impact sa kani-kanilang teams. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang pangalan na talaga namang interesting bantayan. Una, ang posibleng paglipat ni Joshua Munson sa Ginebra. At pangalawa, ang pangalan ni Glenn Rice Jr. na isa sa mga lumulutang bilang posibleng import ng Magnolia sa susunod na conference. Kaya kung gusto nyo ng basketball analysis na simple lang pero malaman, tara simulan na natin. Lumabas na nga ang mga reports patungkol kay Joshua Munson at mukhang posible na talagang matapos na ang ilang seasons niya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kung makamansin kasi natin, halos karamihan sa mga kasabayan niya noong Season 46 o 2020 PBA Draft ay napunta na rin kalaunan sa mga powerhouse teams. Kaya parang si Munson na lang talaga ang naiwan sa dating grupo ng mga top picks ng draft class na iyon. Matatandaan na sina Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Mikey Williams, Ben Adamos at James Laput ay lahat nagkaroon din ng panibagong destinasyon matapos madraft. Kaya ngayong lumalakas ang usapan tungkol kay Munson, hindi na rin ito nakakagulat para sa maraming fans. At sa ngayon, dalawang teams ang pinakamadalas na inuugnay sa kanya at iyon ay ang Ginebra at San Miguel. Pero ngayong araw, focus muna tayo sa posibilidad na mapunda siya sa Ginebra. Sa totoo lang, bagay na bagay si Joshua Munson sa sistema ng Ginebra. Una sa lahat, isa siyang 6'4" guard forward na kayang gumawa ng maraming bagay sa loob ng court. Hindi lang siya scorer dahil kaya rin niyang dumipensa sa iba't ibang posisyon. May capability siyang bantayan kahit guards o forwards dahil maganda ang kanyang lateral movement at may haba din ang katawan. Bukod pa doon, malaking bagay din ang outside shooting niya. Kapag may mga players na kayang mag-spread ng floor, mas gumagaan ang trabaho ng buong opensa. At alam naman natin na gusto ng Ginebra ang players na kayang gumawa kahit walang bola. Isa iyon sa strengths ni Munson dahil marunong siyang gumalaw at humanap ng tamang pwesto. Maganda rin ang kanyang decision-making pagdating sa ball movement. Hindi siya yung klase ng player na pipilit agad ng tira. Marunong siyang magbasa ng depensa at humanap ng open na kakampi. At kapag kailangan naman ng opensa, kaya rin niyang umatake papasok gamit ang kanyang lakas at haba. Nalalaglag na nga sa competition ng Magnolia ngayong conference at natural lang na agad nang tumingin ng management sa mga possible adjustments sa susunod na conference. Isa sa mga pinaka-importanteng parte nito ay ang pagpili ng tamang import, lalo na kung target nila makabalik agad sa pagiging contender. At isa sa mga pangalan na lumulutang na yon ay si Glenn Rice Jr., isang dating NBA player na talagang kilala sa kanyang offensive capability. Na-draft siya noong 2013 at nakapaglaro para sa Washington Wizards kasama na rin ang iba't ibang NBA G League teams at mga liga abroad. Kaya masasabi talagang hindi ordinaryong import ang pangalan na ito. Ang isa sa pinakamalaking strengths ni Glenn Rice Jr. ay ang kanyang scoring ability. Sa taas niyang 6'6" bilang guard forward, kaya niyang umatake mula sa labas hanggang loob ng court. May outside shooting siya, marunong mag-create ng sariling tira at malakas din umatake papasok. Kaya napakahirap niyang bantayan lalo na kapag uminit ang kanyang opensa. Matasandaan din na naging import siya ng TNT noong 2017 kung saan talagang nagpakita siya ng mataas na scoring output at malaking ambag sa opensa. Bukod pa doon, noong 2014 NBA Summer League ay nag-average siya ng 25 points at halos 8 rebounds kada laro at tinanghal pa bilang MVP. Kaya kitang-kita talaga na may mataas na level ng talent ang player na ito. Kung sakaling mapunta siya sa Magnolia, malaking tulong agad ang maibibigay niya lalo na sa scoring department. Isa kasi sa madalas na problema ng Magnolia ay kapag hirap ang opensa nila sa half-court set. Pero sa isang player tulad ni Glenn Rice Jr., may capability siyang gumawa ng puntos kahit mahigpit ang depensa.
Malaking bagay din ang kanyang physicality. Hindi siya madaling matulak o mapigilan kapag umatake. At dahil malakas ang katawan niya, kaya rin niyang makipagsabayan sa rebounding kahit laban sa mas malalaking players. Kaya bukod sa scoring, may ambag din siya sa pagkuha ng bola at second chance points. Kaya sa dalawang usaping ito, malinaw na parehong may malaking potential impact para sa kani-kanilang teams. Si Joshua Monzon ay posibleng maging perfect fit para sa sistema ng Ginebra dahil sa kanyang versatility at two-way game. Habang si Glenn Rice Jr. naman ay kayang magbigay ng malaking scoring at all-around production para sa Magnolia kung siya man ang maging bagong import nila. At sa mga susunod na araw, siguradong mas marami pang developments ang lalabas tungkol dito. Kaya kung ayaw niyong mahuli sa latest basketball updates at analysis, siguraduhin niyong nakaabang lang kayo. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sa PBA, normal na talaga ngayon ang malalaking galaw pagdating sa players. Lalo na kapag usapang mga dating top picks, kadalasan hindi sila nagtatagal sa original na team na nag-draft sa kanila. At habang papalapit na naman ang panibagong conference, unti-unti na ring lumalabas ang mga pangalan na posibleng magbigay ng malaking impact sa kani-kanilang teams. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang pangalan na talaga namang interesting bantayan. Una, ang posibleng paglipat ni Joshua Monzon sa Ginebra. At pangalawa, ang pangalan ni Glenn Rice Jr. na isa sa mga lumulutang bilang posibleng import ng Magnolia sa susunod na conference. Kaya kung gusto nyo ng basketball analysis na simple lang pero malaman, tara simulan na natin. Lumabas na nga ang mga reports patungkol kay Joshua Monzon at mukhang posible na talagang matapos na ang ilang seasons niya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kung makamansin kasi natin, halos karamihan sa mga kasabayan niya noong Season 46 o 2020 PBA Draft ay napunta na rin kalaunan sa mga powerhouse teams. Kaya parang si Monzon na lang talaga ang naiwan sa dating grupo ng mga top picks ng draft class na iyon. Matatandaan na sina Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Mikey Williams, Ben Adamos at James Laput ay lahat nagkaroon din ng panibagong destinasyon matapos madraft. Kaya ngayong lumalakas ang usapan tungkol kay Monzon, hindi na rin ito nakakagulat para sa maraming fans. At sa ngayon, dalawang teams ang pinakamadalas na inuugnay sa kanya at iyon ay ang Ginebra at San Miguel. Pero ngayong araw, focus muna tayo sa posibilidad na mapunda siya sa Ginebra. Sa totoo lang, bagay na bagay si Joshua Monzon sa sistema ng Ginebra. Una sa lahat, isa siyang 6'4" guard forward na kayang gumawa ng maraming bagay sa loob ng court. Hindi lang siya scorer dahil kaya rin niyang dumipensa sa iba't ibang posisyon. May capability siyang bantayan kahit guards o forwards dahil maganda ang kanyang lateral movement at may haba din ang katawan. Bukod pa doon, malaking bagay din ang outside shooting niya. Kapag may mga players na kayang mag-spread ng floor, mas gumagaan ang trabaho ng buong opensa. At alam naman natin na gusto ng Ginebra ang players na kayang gumawa kahit walang bola. Isa iyon sa strengths ni Monzon dahil marunong siyang gumalaw at humanap ng tamang pwesto. Maganda rin ang kanyang decision-making pagdating sa ball movement. Hindi siya yung klase ng player na pipilit agad ng tira. Marunong siyang magbasa ng depensa at humanap ng open na kakampi. At kapag kailangan naman ng opensa, kaya rin niyang umatake papasok gamit ang kanyang lakas at haba. Nalalaglag na nga sa competition ng Magnolia ngayong conference at natural lang na agad nang tumingin ng management sa mga possible adjustments sa susunod na conference. Isa sa mga pinaka-importanteng parte nito ay ang pagpili ng tamang import, lalo na kung target nila makabalik agad sa pagiging contender. At isa sa mga pangalan na lumulutang na yon ay si Glenn Rice Jr., isang dating NBA player na talagang kilala sa kanyang offensive capability. Na-draft siya noong 2013 at nakapaglaro para sa Washington Wizards kasama na rin ang iba't ibang NBA G League teams at mga liga abroad. Kaya masasabi talagang hindi ordinaryong import ang pangalan na ito.
Ang isa sa pinakamalaking strengths ni Glenn Rice Jr. ay ang kanyang scoring ability. Sa taas niyang 6'6" bilang guard forward, kaya niyang umatake mula sa labas hanggang loob ng court. May outside shooting siya, marunong mag-create ng sariling tira at malakas din umatake papasok. Kaya napakahirap niyang bantayan lalo na kapag uminit ang kanyang opensa. Matatandaan din na naging import siya ng TNT noong 2017 kung saan talagang nagpakita siya ng mataas na scoring output at malaking ambag sa opensa. Bukod pa doon, noong 2014 NBA Summer League ay nag-average siya ng 25 points at halos 8 rebounds kada laro at tinanghal pa bilang MVP. Kaya kitang-kita talaga na may mataas na level ng talent ang player na ito. Kung sakaling mapunta siya sa Magnolia, malaking tulong agad ang maibibigay niya lalo na sa scoring department. Isa kasi sa madalas na problema ng Magnolia ay kapag hirap ang opensa nila sa half-court set. Pero sa isang player tulad ni Glenn Rice Jr., may capability siyang gumawa ng puntos kahit mahigpit ang depensa. Malaking bagay din ang kanyang physicality. Hindi siya madaling matulak o mapigilan kapag umatake. At dahil malakas ang katawan niya, kaya rin niyang makipagsabayan sa rebounding kahit laban sa mas malalaking players. Kaya bukod sa scoring, may ambag din siya sa pagkuha ng bola at second chance points. Kaya sa dalawang usaping ito, malinaw na parehong may malaking potential impact para sa kani-kanilang teams. Si Joshua Monzon ay posibleng maging perfect fit para sa sistema ng Ginebra dahil sa kanyang versatility at two-way game. Habang si Glenn Rice Jr. naman ay kayang magbigay ng malaking scoring at all-around production para sa Magnolia kung siya man ang maging bagong import nila. At sa mga susunod na araw, siguradong mas marami pang developments ang lalabas tungkol dito. Kaya kung ayaw niyong mahuli sa latest basketball updates at analysis, siguraduhin niyong nakaabang lang kayo. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.